mo may ebidensya ka. Pagka wala, syungaling ka. Okay, so magandang araw ho sa inyong lahat mga kababayan. Pag-usapan naman natin ngayon, konting update dito po sa biyahe ni PBBM diyan ho sa Germany. Alam niyo ho ba, so this is the third day. Ah, Ngayon, ang maganda po dito ha, 'di ba? Yung mga nakaraang biyahe po ni PBBM, merong mga pledges na nakukuha siya. Tapos merong out of kung ilang bilyon dolyares na dapat 'yan, yung total nun, meron ng parang 14 billion ang nakapasok na rito na which is ongoing, 'di ba? If correct me with the figures nung nakaraan kinontent natin 'yan eh. Pero ibig sabihin, importante kahit na mahigpit yung ating saligang batas, may nagtitiwala po sa 60-40. Okay? Now, what if maluwag talaga, malaya po yung mga dayuhan na iniimbitahan natin na magdala ng trabaho rito para sa ating mga kababayan. Dahil hindi nagpo-provide ng trabaho ang ating mga oligarko, yung mga business tycoons natin. Sa labas ng bansa sila nag-iinvest. Bakit? Dahil po sa napakagulong politika ng Pilipinas. Palagi na lang nandyan ang kawalan ng kasiguraduhan. Wala ho kasi tayong national stand sa mga issues. Now, dito sa lakad na to ni PBBM, ito lang meron silang achievement na yung $4 billion or 222 billion pesos na halaga po ng investment deals. So yung iba diyan meron ng letter of intent, merong galing yan sa mga iba't ibang mga German companies. Merong dalawang memoranda of agreement and then merong tatlong memorandum of understanding. So lahat po ng ito, hindi po dapat ito masayang. My God, napakaswerte natin din ng presidente natin, magaling na salesman. At dahil naman din yan sa mga, alam niyo yung very, very effective na economic initiatives ng kanyang team. Plus, ang presidente mismo ay napakagaling po mag-promote ng ating bansa bilang investment hub. Kahit saan mapunta yan. Plus bit-bit pa niya ang security issue ng West Philippine Sea. Na kung, sabi nga niya, nakita ko sa report kanina, sabi niya, kung ang South China Sea, masisiguro natin ito na malaya, bukas sa lahat, sa daloy ng kalakalan, buong mundo ang makikinabang. Mag-iiyak na naman po China niyan. 'Di ba? Mag-iiyak na naman 'yan pati yung mga pro-China na mga DBS dito sa Pilipinas. Ngangaw-ngaw na naman 'yan. O eto, pakinggan niyo yung balita ng PTB4. Po ang Mm. pakikipagpulong ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga negosyante sa Germany. Siya kasi ang kauna-unahang leader ng Pilipinas na humarap sa kanilang business community makalipas ang 10 taon. Wow. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente. Imagine kaya ako napawaw. Ang imahe po ni PBBM, to be honest with you, sa labas ng bansa, before his presidency in the past years, ay hindi po maganda. Anak ng magnanakaw, anak ng tawag dito ng mamamatay tao, 'di ba, ng mandarambong, nasa Guinness Book of World Record. When I was in college, pag pinagdidebatehan namin about Marcos, yan po ang laging ibinabato sa akin, Guinness Book of World Record. Tapos, eto na, presidente na si BBM. Yung nasa Australia sila nung nakaraan alam niyo ba na siya yung sa mga leaders ng bansa na nagsipunta ron. Sa kanya nakatutok ang mga mata nila. Ganun po siya ano ba yun, starstruck. Ngayon, na-invite din siya. Last year naman that was November, na APEC yun, nandun naman rin po sa Germany si PBBM. So he was invited, pinaunlakan, bumalik. Ngayon, ito po yung ulat ng lakad niya yung ikatlo na araw. Aabot sa $4 billion o 220 billion pesos na halaga Nice. ng business deals ang naselyuhan kasunod ng working visit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Berlin, Germany. Iprinisinta mismo kay Pangulong Marcos Jr. ang napirmahang mga Memorandum of Agreement at Letter of Intent na naglalaman ng naturang mga business deal. Sakop nito ang mga sektor ng healthcare, agrikultura, automobile at iba pa. Bagaman may mga potential investor na ang bansa, binigyang diin ng Pangulo sa harap ng German business leaders bilang kauna-unahang presidenteng dumalaw sa Germany sa loob ng 10 taon
na patuloy na ginagawa ng pamahalaan ng mga hakbang para maging investment hub ang Pilipinas, lalo na sa Germany bilang European country na may pinakamalaking ekonomiya. We are grateful for the interest of German companies to support the Philippines' commitment to sustainability and climate resiliency through the renewable energy investments that we receive and were accounted as the top sector from Germany in 2023. Kaya giit ng balahibo Pangulo, ko. nagtatag na ang Pilipinas ng ilang energy transition policies para Ay, nako. I don't know kung nararamdaman niyo, nananayo balahibo ko. Hindi dahil doon sa mga images kanina, kundi ho nung nagsalita si BBM. Bakit? Putragis naman. Ramdam ko yung kaseryosohan ng pagsasalita niya eh. Talagang bukod yung mukhang maamo, disente, yung mapi-feel mo talaga yung kanyang bukod sa edad niya na. Alam ko yung pakiramdam ng nabiktima ka na multiple times ng COVID. Ako nga lang once. Naging mahina katawan. I'm just only 48. Kaka-48 ko lang. Presidente pa natin. Ilang taon na to? 'Di ba? Halos doble ng edad ko. Pero nagpapakapagod ng ganyang pahirapan na tulog. Tapos po-promote niya pa yung bansa natin bilang economic hub. Hindi po hindi po tourist destination lang ang Pilipinas sa kanyang pagpo-promote. Kung hindi, investment which is tawag dito, long lasting ika nga ang epekto nito. Basta't mapangalagaan natin ang magandang imahe ng ating bansa. Patuloy na pagandahin. Kaya dapat yung mga nagrarally na yan, putris sila, ma-realize nila yan. 'Di ba? isulong ang pagiging energy efficient ng Pilipinas. Ipinunto rin ng punong ehekutibo na sinisikap ng gobyerno na mabawasan ang carbon emission sa ekonomiya ng bansa sa pamamagitan ng pagbuo ng programa para makamit ito. I have high hopes that we can welcome the opportunity for greater cooperation on climate change and energy transition. Aligned with our efforts on decarbonization, we are positioning ourselves as a regional hub for smart and sustainable manufacturing. And to achieve this, we are at the forefront of attracting sustainability-driven strategic investments powered by renewable energy. Ibinida rin ng Pangulo ang ilang hakbang ng pamahalaan ukol sa investment, kabilang na ang pag-amyenda sa ilang batas para mapalakas pa ang pamumuhunan sa bansa, kabilang na ang Public Service Act, Foreign Investment Act, Retail Trade and Liberalization Act at Renewable Energy Act. Gayon din ang pagpapabilis ng business registration at pagpapatibay ng ease of doing business. I invite esteemed German business leaders to continue to keep in mind the Philippines as a reliable partner that can support your market expansion and your operations. We remain steadfast in our commitment to purposeful reforms, evident in key legislative amendments. Amendments to the Public Service Act, Foreign Investments Act, Retail Trade and Liberalization Act, and Renewable Energy Act mark a new era for strategic investments. Ibinida rin ng Pangulo ang ilang fiscal incentive structures at ilang pulisiya, kabilang na ang public-private partnership na malakian niya ang papel sa pamumuhunan. Kasama na rin ang pagtatatag ng Maharlika Investment Fund na nagpapakita lamang anya ng dedikasyon ng bansa sa layuning mapaunlad ang ekonomiya ng Pilipinas. We prioritize the ease of doing business, exemplified by efforts to simplify tax payments and to streamline regulations, showcasing our unwavering support for businesses. Executive Order number 18, which I have also signed, establishes green lanes for strategic investments, and it simplifies procedures and reduces bureaucratic hurdles that a potential investor might have to face. Patuloy din anya ang pagsisikap ng Pilipinas para sa digital economy. Kaya umaasa ang Pangulo na magiging produktibo ang ikalawang sesyon ng Philippines-Germany Joint Economic Commission sa Maynila ngayong buwan. At binigyang diin na susuportahan ng Pilipinas ang anumang investment na ilalagak ng Germany sa bansa para sa mas matibay na economic ties ng dalawang bansa. The members of my economic team will ensure that the support needed for growing your investments is extended in a timely and comprehensive way. Together with you, as our strategic partner, we can make these investments happen in the Philippines. Mula sa Berlin, Germany, Di ba? Alright, so ito, maikling ulat lang naman sa inyo bilang update po dyan sa day 3 ng lakad ni PBBM.
Sabi nga ng isa kanina, habang ang presidente natin busy sa paghahanap ng mga investors, busy sa pagtatrabaho, pagpo-promote ng ating bansa bilang tourist destination, investment hub. Ito namang mga DBS, mga DDS, mga politicians ay busy sa paninira, 'di ba? Parang yan pong paninira ay maisasaing ng mga Pilipino. Parang yung mga kasinungalingan nila ay maisasaing ng mga tao, 'di ba? Ay nako. So ngayon, eto ho. Sabi ko nga sa inyo, numbers don't lie. Now, hindi po dapat masayang itong 4 billion investment na to. Yung mga pledges na ganito. Yung mga intention nila, yung nagkaroon na ng ah, MOU, nagkaroon na ng letter of intent to invest. 'Di ba? Hindi dapat masayang 'yan. Dapat po tapatan 'yan yung mga legislators natin na tumututol sa charter change. Parang awa nyo na. Malapit na kayong magkandamatay, gumawa naman po kayo ng matino para sa ating bayan. Mag-iwan kayo ng magandang legacy. Ano yun? Kayo'y naging bahagi ng pagbibigay daan para sa, 'di ba, magandang kinabukasan. Kung kayo makasarili, isipin niyo na lang, I'm doing this not for myself only, but for my, 'di ba? Apo, for my kids. Kung kayo makasarili. Kung ayaw ninyo, kayo ay talagang para sa bayan. Pero sana naman, by this time, na mga senador, mawalang iya kayo, buksan nyo ang economic chacha. Tapusin nyo ito at ipasa, hindi yung tinapos. Okay? Oh. Ang Kongreso, nagkakaisa sila. Yung Makabayan Block lang na lagi namang tumututol. 'Di ba? Pero yung mga taga-Liberal Party po na kongresista na 1960s pa lamang tutol na talaga yung mga taga-liberal sa anumang charter change. Pero ngayon po, kauna-unahan pagkakataon, wala hong tumutol dahil 'di ba? Pinasa na nila yung kanilang RB87 ng Kamara de Representante. Now, ang tumutol lamang doon, ito pong mga Makabayan Block. Pero nakatulong naman sila dahil magaganda yung mga binabato nilang klase ng mga tanong, ng mga clarification nila. Hindi yung katulad ng Makabayan Block noon na putragis na yan, talagang kulang na lang ang buong kongreso, ayain nilang mag-rally. Ngayon, may sense yung mga tanong nila sa totoo lang. Bakit? Well, through the good leadership of Speaker Martin Romualdez. 'Di ba? Depende 'yan siguro sa kung sino yung leader. Kung talagang ang leader puro politika yung laman ng utak, gano'n din yung mga tao 'di ba? Pero imagine, nakaisa nila sa ganyang layunin ang Makabayan Block. But expected hindi sila boboto ng pabor. Pero okay na 'yon. Bakit? Kasi sila-sila lang naman, ilan lang, 'di ba? Hmm. Alright, iwan muna natin po ito. Isa lang yatang LP ang hindi bumoto, si pero part ng Makabayan Black, etong si yung matandang taga-Albay, Lagman, yun lang, 'di ba? Kaya itong mga senador natin, Diyos ko naman, sana naman, please, gumawa kayo ng make a difference. Yun na lang, make a difference for the Filipino future. Yun na lang po. Kailangan nating sumugal. Every day we gamble for the past almost 40 years. Kahit kailan hindi po naging attractive naging attractive ang ating constitution pagdating sa mga mangangalakal na mga dayuhan. At bilang paglilinaw lang din, just imagine, ikaw naglagay ka ng investment dito sa Pilipinas. For example, ikaw ay dugong Pilipino. Dugong Pilipino lang, pero hindi ka naman pinanganak ng Pilipinas at ang iyong mga parents, hindi rin naman sila naging mga Filipino citizen. Pero dahil may dugong Pilipino ka, gusto mong mag-invest dito. Maglalagay ka ng kung ilang milyon o bilyong dolyares. Tapos ang magmamanage under ng 60-40 Pilipino. Hindi mo kilala, hindi mo alam kung anong background nila. Ipagkakatiwala mo sa management team ang 40% ng investment mo. 'Di ba? 60% sila ang majority. Bubuo ng consortium 'yan.
No, ilang tao sila, ilang grupo. Hindi mo alam kung yung mga yan magtatagumpay sa kanilang gagawin. Eh ikaw itong nagdala ng investment, dapat ikaw yung mag-manage o yung managers mo, sila ang magpatakbo ng negosyo mo. 'Di ba? Dapat po gano'n. Kaya itong, ganitong mga achievements ng presidente sa mga lakad niya, pakiusap, 'wag niyong sayangin. Hindi niyo ho ikararangal bagamat, makakalimutan ng taong bayan ang ginagawa ninyong pagharang. Ilang beses na ito, panahon pa ni dating Pangulong Duterte, nagkaroon na rin po ng RBH2 if I'm not mistaken. Anong ginawa ng Senado? Pinatay din agad nila. Ang sinabi na nga ni Daddy Diggs do'n, "Well, at least if you don't like, federalism, you change the constitution because that will change the course of this nation." At totoo po 'yun, 'di ba? Kaya nga pagka maganda mood ni Daddy Diggs, anong ginagawa niya? Binabalikan 'yun, "Well, I support this economic cha-cha." Oh, kaya lang pagka bad mood, bagong ewan ko, 'di ba? Iba na sinasabi. Pero sa nakikita po natin, please mga senador, 'wag niyo hong sayangin ito. Sayangin niyo na ang buhay niyo, ang political career niyo, pero itong pagkakataong ito, nasa mga kamay niyo kasi. Huwag niyong harangin. Alright? So, iwan po muna natin 'to, and I thank God for, uh, having PBBM as our president. At diyan talaga maramdaman niyo naman yung kanyang, pag-ano, yung sabi naman sa Biblia 'yan, 'di ba? Itinalaga niya yung mga 'yan, kaya dapat na igalang natin. Alright? So, next topic po tayo.